rin sa hot spring. Dagok sa iba, lumabas mula sa buhangin ang ilang kapatid at nagreklamo tungkol sa nangyari. Tapos, dumating ang kinatawan ng Commercial Association. Hinanap nila si Leo at sinisi siya sa pagbagsak. Nilihis nila ang pansin sa mga kapatid na lang daw ang may sala. Pasasalamat at tapat na pananalita. Nagpasalamat si Momo kay Grandma Turbo sa pagligtas sa kanya. Ngunit inaming hindi ito hatang tulong, hindi tunay ang dahilan. Nag-usap sina Momo at Grandma Turbo. Tinanong ni Momo kung ano-ano ang itsura ni na Gigi at Okaren. Sagot ni Grandma Turbo, marami na raw dagwang tao ang nakapasok sa kanilang bahay. Sa bahay ni na Gigi at Okaren. Tumingin sina Gigi at Okaren sa pader na may butas at naguluhan. Hindi sila sigurado kung anong gagawin. Usapin na lang daw na hintayin si Momo pabalik para hindi sila makapasok ng mag-isa at baka lalong magsulsul. Isang hindi inaasahan. Biglang may narinig silang boses sa labas ng bahay, akala nila si Momo na nakauwi na. Tumakbo si Gigi sa pintuan, sabik nang makita siya. Ngunit nang bumukas ang pintuan, tatlong babae ang tumitig kay Gigi nang nakakatakot. Panawagan ng mga babae. Inimbitahan sila sa loob at tinanggihan ni Gigi ng mahinahon. Pero may boses na sinabi na dahil sa kanila ay nakatira pa si JYN. Kaya kailangan daw siyang magsaing ng pasasalamat. Pagtatanong ni Okaren, tahimik na tumawag si Okaren kay JYN at nagtanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni JYN na magkaibigan sila at pinaupalang niya roon ang bahay habang nasa ospital ang kanyang mga magulang. Sinundan nito ng balita na ang mga babae ay galing sa pamilyang Quito. Sila raw ang may-ari ng bahay. Nang maalala ni Okaren ang nabasag na pader, nag-alala siya. Buti na lang may paliwanag si JYN, sasabihin lang daw niya na hindi nila alam kung paano nangyari yon. Hindi nagpapatalo ang babae. Ngunit isa sa mga babae nagrereklamo, nasaan raw si JYN nung siya nawawala. Lumihis JYN ng usapan, na nagpunta lang daw siya para kunin si Okaren. Pero nagtataka pa rin sila, baka kailangan nila ng psychic? Ang baril. Bulong-bulong silang nag-away. Tumayo ang isang babae at kumuha ng baril. Sabi niya may hunting license kaya karaniwan magkamali sa bundok. Napagtanto nilang nanganganib na sila. Si JYN naman ay nagpaliwanag na kahit may lisensya siya, hindi pa rin tama ang manutok ng baril sa tao, maaari itong maging kaso sa batas. Pagdating ng pulis,